Hi Kablabs! In this video, isi-share namin sa inyo kung paano nakahanap ng work si husband, saan siya nag-work, ano na yung status niya ngayon, magkano ang kanyang sinasahod per hour, and yung schedule niya mga Kablabs, and yung kanyang daily routine, gaano kalayo ang kanyang work. Ayan. So, nakikita nyo sa video na ito mga Kabilabs. Wala nang patumpik-tumpik pa. Sisimulan na natin ngayon. So, in this video, nakikita nyo mga Kabilabs, meron siyang kausap sa telephone. So, yan na po yung interview niya. Pinaka-interview na po niya yan bago siya mag-start sa kanyang trabaho. So, nag-apply po si husband sa website na Indeed. So, dito po sa UK mga Kabilabs, marami ka pong pwedeng applyan like LinkedIn and Indeed, yan po yung pinakasikat dito. At isa sa pinaka-nagustuhan ko po dito sa UK, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay para makahanap ng trabaho. Lahat po dito ay online. Ultimo sa pagpapasa ng resume, ng CV, sa online lang po. And mamimili ka sa website na yan kung ano yung mga available jobs na pwede mong applyan. And pati yung pagpapasa po ng kanyang requirements, online din, pati yung exam, lahat po. And ito nga po yung interview na kinakandak sa kanya is gusto lang i-make sure ng company na siya talaga yung applicant na ipinasa niya sa mga IDs. Good morning mga Kabilabs. Ngayon po ay alas 5 na ng umaga. Papasok na po tayo sa Amazon. 6 AM to 12:30 PM po ang aking schedule. Tara, samahan niyo ako sa pagbiyahe. Tara, samahan niyo ako sa biyahe. Papasok ng Amazon. So as you can see mga Kabilabs, napakadilim pa. Ang pasok ni husband ay 6 AM to 12:30 ng tanghali. So bali 6 hours lang ang kanyang pasok dahil yung 30 minutes ay wala pong bayad yung kanilang break. So ang layo ng kanyang biyahe po araw-araw ay 6 miles or 9.6 kilometers. Papunta pa lang po yun, one way. So pumapatak po na nasa 15 minutes ang kanyang biyahe. One way pa lang po yun. And wala pong traffic yan. So dahil madilim pa po mga Kabilabs, ikakat na lang natin. And ibibideo ulit. Isasama ulit tayo ni Habi pauwi sa kanyang galing work, pauwi sa bahay mamaya. So keep on watching mga Kabilabs para magkaroon po kayo ng idea ng work ng isang dependent dito sa UK. So marami pa po tayong discussion. I-share ko rin po sa inyo ang kanyang payslip dahil sumahod na po siya. Yan po. 15 minutes lang po yung ating biyahe. Dito na po tayo sa Amazon, mga kablad. Yan po ang paligid. Nasa loob pa rin po tayo ng sasakyan. Yan po ang paligid. Bye po. I-lift muna ako bago ako pumasok. 5:55 pa po ang aking in. Salamat po sa pagsama. Hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Ngayon po 9 AM na po. Break time na po tayo. Kain po tayo. Yan po ang ulam ko. Pork steak. May sibuyas na puti. So sa sakyan po ako na kain. So wala pong
Wala pong locker. May locker po. Kaso malabo yung sulat. Hindi ko makakita yung number. Kaya mas prepared ko na lang dito sa sasakyan kumain. Matatagal lang kasi ako mag-locker ako. Pa-flashlight ko pa yung combination number niya. Malabo. Maliit yung sulat. Di ko maaninag yung number. Break time ko po 30 minutes. 9 AM to 9:30. 3 hours na lang po, uwi na tayo. Hanggang 12:30 lang tayo. Mamaya po ulit. Tapos ko lang yung pagkain ko. Mamaya po pag uwi ko. Bye bye. Hello. 12:30 na. Pauwi na po tayo. Samahan niyo ako pag uwi. Ayan, ito yung Amazon warehouse. Okay, so sasagutin na po natin yung mga questions doon sa ating intro. Paano nakahanap ng work si husband? So thanks God kasi meron siyang mga ginagamit na mga instrument para masagot yung ating mga prayers. Actually, mga kabilabs, and to be honest sa inyo, medyo nahirapan si husband makahanap ng work kasi unang-una, kahit na cleaners or housekeeping yung ina-applyan niya dito, ang hirap mag-apply pa rin talaga sa Indeed tsaka dun sa LinkedIn kasi mostly ng mga tumatawag sa kanya ay experience ang hinahanap. So, paano ka magkakaroon ng experience kung hindi ka nila bibigyan ng chance, 'di ba? And alam naman nila, nasa resume naman niya or nasa application naman niya na siya ay kararating lang niya dito. So, paano magkakaroon ng experience yung applicant kung hindi nila bibigyan ng chance? So, thanks God kasi yung katrabaho ko po na si Tini, shout out sa kanya kahit hindi niya naiintindihan nito. Pero laking answered prayer po dahil siya po yung ginamit ng Panginoon para magkaroon ng job si husband. Kasi ako yung tipo ng taong very open. Sinasabi ko sa mga katrabaho ko na sabi ko, problemado ako, yung husband ko. Isang buwan na dito, wala pang work, sabi kong ganyan. So, very open ako. So, isa din siguro yung sa nakakatulong kung open ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, ayun, pinasahan niya ako ng link. Although, itong link na to, yung pinag-apply ng asawa ko, nasa Indeed na siya, pero mahirap pa rin pala pagka walang mag-a-assist sa'yo. So, pinasa niya sa akin ni Tini, yung mismong link, kung saan mag-a-apply si husband kasi yung husband niya sa Amazon din nagwo-work and ang kaibahan lang panggabi yung husband niya. So ang laking tulong ni Tini kasi nung kasalukuyan nag-a-apply si husband, siya yung nag-a-assist, ganito yung pinagdaanan, huwag ka mag-alala kasi ganito ganyan. And to be honest, napakadaling mag-apply dito sa Amazon. Wala po kasing interview, as in yung interview sa kanya nakita nyo sa intro is ano lang yun, parang gusto lang nilang makita na ikaw talaga yung applicant. Pero wala silang tatanungin na regarding sa trabaho, alam mo na ba yung gagawin, etc. Wala po silang mga discrimination. Wala, as in, very smooth yung pagdadaanan, mga kabilabs. And thanks God kasi madali lang maka-apply sa Amazon. But make sure na ikaw ay techie. Medyo techie kasi step by step kasi yun eh. Mayroon kang mga gagawin online, doon mo ipapasa yung iyong mga requirements and kailangan kasi dito mga kabilabs ma-make sure nila na ikaw ay legal. So meron silang right to work na tinatawag. So kailangan nilang makita yon na ikaw ay legal na naninirahan dito sa UK. Kailangan din nila nung BRP mo.
yung biometric residence permit na unang-unang kinuha namin ng pagdating ng mag-ama dito sa UK. Very dire-diretso na mga kabilabs, and ikaw yung mamimili. Ikaw yung pipili ng iyong schedule kung gusto mo ba ng panggabi or pang-araw. So si husband, mas gusto niya ng pang-araw kahit na 6 AM ang kanyang pasok. Mas pipiliin niya yung kaysa magpanggabi kasi nahirapan siya matulog sa araw. Unlike sa akin naman po, napakadali kong makatulog basta pagod. Pag pagod ako, hindi ko na iniintindi kahit na maingay man yan or maliwanag. So sa kanya, hindi na niya kaya. At his age, 45 na kasi si husband. So hindi na niya kaya matulog sa araw. Then, yung schedule mga kabilabs niya is 6 to 12:30, diba? Pero 5 days siyang papasok from Tuesday to Saturday. Pag panggabi ka naman, 11:45 yung pasok mo until 10:15. So, 10 hours. And hindi sa pag-aano mga kabilabs, napakahirap ng trabaho sa Amazon. Kasi warehouse po yun. So, alam niyo naman pag sa warehouse, conveyor yan. Sa mga merong mga knowledge sa pabrika. So, nai-imagine ko yung trabaho niya mga kabilabs kasi galing din ako sa pabrika for 11 years of my life. So, alam ko yung conveyor na sinasabi niya. And, yun, pag every umuwi siya mga kabilabs, ang sakit ng paa niya. Paa niya lagi ang kino-complain niya kasi naka-safety shoes sila. Yung safety shoes na yun, matigas din, may bakal. Kasi, ang purpose nun, para, halimbawa, may machine na madaanan yung paa mo, sabi niya, is hindi ka may injured. Kaya kailangan yung sapatos nyo, yung safety shoes nyo ay matigas. So, yun yung laging dinadaing niya mga kabilab sa 2 weeks na niya. As of today is October 2, Monday, 2 weeks na po niyang nagwo-work sa Amazon. And kahapon, Sunday, binilhan ko na po siya ng shoes kasi baka nasa shoes ang problema. Malalaman natin kung dahil ba doon or dahil sa tumatanda na siya. So, okay. So, next naman natin mga kabilas. Ito yung dinadaanan niya. Yan, everyday, ito yung dinadaanan niya. Kung naalala nyo, nung bumili tayo ng kotse is dito rin po yung way na yon. Ito rin yung dinaan natin sa Little Hampton. Thanks God kasi masasabi kong medyo malapit yung warehouse ng Amazon. Thanks God kasi mayroong malapit na warehouse ng Amazon. Mahirap ang work sa Amazon pero nag-i-enjoy daw siya. Masaya naman daw siya. So, yun naman yung importante, diba? Kahit mahirap yung work, kung masaya ka naman is makakayanan mo yung work. Ang kanyang kontrata nga pala mga kabilabs ay 5 months, pero nagre-regular daw sila. And dito po sa Amazon pala mga kabilabs, marami nagre-resign dito kasi yung iba, hindi nila kaya yung trabaho kasi nga medyo mabigat. Medyo magbubuhat ka kasi dyan and kailangan mabilis kang kumilos kasi nga conveyor. So, ayun, medyo mahirap siya pero sanay naman sa hirap si husband. Yun naman ang ipagmamalaki ko sa kanya. Hindi naman siya maselan sa trabaho. Diba, bago siya pumunta rito bago lang po sa channel natin, kami po ay may water station sa Pilipinas. Siya po yung nagde-deliver, siya yung driver. And siya din po yung may-ari. Siya din yung nagmamanage ng water station namin. Kaya sanay na siya magbuhat. Bali, ang nahihirapan lang siya ngayon is yung 6 hours na yun, diretso yun na nakatayo siya. Kaya what more kung ikaw ay panggabi. Kasi pag panggabi ka, 10 hours kang nakatayo 10 hours yung iyong duty. So, na-imagine nyo ba yung hirap ng panggabi? Buti na lang day shift yung napili niya. So, yung sahod. So, next ko naman ipapakita sa inyo mga kabilabs is yung kanyang payslip. So, ito po yung school ni Kian, Northbrook College. So, dito po yung way ni husband araw-araw, papasok at pauwi sa bahay. Ayan yung left side, dyan po nag-aaral ang aming anak.
Ayan. So, malapit na po siya makauwi sa bahay. Kaya, i-share ko na po sa inyo ang kanyang kauna-unahang sahod. So, syempre, ang pinaka-importanting topic, mga kabilabs, magkano syempre yung kinikita ni husband. So, makatarungan ba ang kanyang pagod? Okay, so pumapatak na 11.30 per hour niya, mga kabilabs. And, nakita nyo dyan, 30. So, 30 ang equivalent ng ipinasok niya. Yun yung kontrata niya per week. Ayan. So, in 1 week, ang sahod po niya, mga kabilabs, ay every Friday. Ayan na. Lahat na sinabi ko na sa inyo, mga kabilabs. Every Friday ang sahod ni husband. Every week. So, 339 kung walang deduction. And makikita nyo dyan sa deduction is, meron siyang tax na 67.80. Tapos, meron siyang NI, National Insurance po ang ibig sabihin yan, 11.64. So, dito, meron po kaming pension every month, pero magi-start lang yan. Kung hindi ako nagkakamali, after 3 months. So, after 3 months, may kakaroon na rin ng pension deduction si husband. So, yan lang po yung sahod niya, mga kabilabs. In total of 339 in 1 week. May deduction siya na 79.44. Kaya, ang malinis na lang na natira ay 259.56. So, makatarungan ba ang kanyang sahod, mga kabilab? So, iaano ko na rin sa inyo. Kukumpitin ko na rin. Sa isang araw, meron siyang 6 hours, diba? Times 11.30. Yan, 67.80 times 70. Kasi 70 ang palitan. So, sa isang araw, meron siyang 4.7 sa peso. So, in 1 week, kasi meron siyang 5 days, yan, 23,000 ang sahod niya every week. Sa peso, yan. So, hindi ko naman to i-convert para masaktan ako, pero gusto ko lang pong malaman ninyo na malaki ang sahod, kaso malaki din yung cost of living dito. So, ayun, ito po yung sahod na nagsisimula lang dito sa UK. Thank you for watching, mga kabilabs. Ito na yung pinaka-last na roundabout. Yan, yung circle na yan. And, yan na yung bahay. So, I hope may natutunan po kayo sa topic natin today, mga kabilabs. And, nasagot ko na lahat nung questions dun sa intro, mga kabilabs. So, I hope may natutunan po kayo. And, thank you palagi sa inyong support. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay po sa amin sa panonood. And we hope na meron po kayo natutunan sa bawat topic na i-share namin sa inyo, mga kabilabs. So, God bless you all. God bless you all. And mag-iingat po kayo lagi, mga kabilabs. Be safe and stay safe po. Nasaan panig man po kayo ng mundo. God bless. And, ayan, nandito na siya sa bahay. Dito na po tayo sa bahay. Hanggang sa muli. God bless po sa lahat.